Hi mga ka-traders! Magandang yaman po sa inyo lahat. Sa video naman po na ito, tuturuan ko kayo kung papaano nga ba gamitin ang double-edged sword na leverage at syempre ano ba yung mga implications nito kapag ka namali o napasama tayo ng gamit, no? Kaya naman kung gusto mong matutunan, no, ang napakahalagang bagay nito sa trading, lalo na po, no, kung ikaw ay nagpo-futures trading na, no, yung may mga liquidation, leverage, no, panoorin mo ng buo ang video nito kasi alam ko marami kang matututunan dito, no? So, pagpapaliwanag ito to the max, alright? So, pero bago natin simulan tong video nito, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account or dito sa aking YouTube channel or sa ating financial consultancy service firm, ako nga pala, no, ang muka ng aking financial service firm na ito. Ako si Christian J. Azucena, isa tayong 20-year-old second year financial management student, but we're also a content creator, business owner, and a global trader and investor as well across different financial markets. So inaaral natin ito, no? Nagbibigay tayo ng mga learnings para nang sa gayon syempre mas umayos, no, ang ating knowledge, no, ang ating experiences para mas marami tayong makuha na learning sa ating trading journey. Okay po? Kaya naman, mag-subscribe ka na, mag-follow ka na in every social media account I have. Okay po? So, kaya naman, no, simulan na natin ang ating trading discussion ngayon. Kasi yung iba, sir, trading, no, mag-aral na lang tayo ng chart, no? Puro chart palagi. Pero actually, nawawala na po yung tinatawag natin na proper allocation, no? Yung proper portfolio management and risk management, especially dealing with these numbers. So, kailangan po ito, no? Pinagsasama yung lahat, fundamentals, technicals, no? Tamang risk management, allocation, portfolio management, all of those. Yan po kasi yung mga pinag-aralan ko na with having several years of knowledge and experience in this field. Alright? So, sige, pag-usapan na po natin ito, no? Ngayon, ang leverage po kasi sa trading, it has something to do. Okay? It has something to do on what we called as capital structure. Parang sa business lang din po talaga, 'di ba? At it has to do or with the tinatawag po natin na leverage ratio, no? Ibig sabihin, para ka kasing umutang sa platform niyan. Yung po talagang katotohanan nun. Yung 1K mo, na example natin dito na capital natin, yung 1K mo, no, dahil nga mababa lang yung capital mo, gumagamit ka ng leverage, no, para mapataas siya. So that's the reason why people, me, and you, us, no, gumagamit po tayo ng leverage to be able to maximize, no, to be able to be be profitable more than that what we make, 'di ba, than the usual capital that we have. So kaya ibig sabihin, yung mga ito po yung assets, no, na capital na tinetrade mo pero hindi galing sa iyo yung iba, no? So ayan yung equity, kumbaga nga parang sa business, capital structure, mga leverage ratio, leverage measures or debt measures, yan po ay utang, no? Hindi po talaga sa atin. O ngayon, punta na po tayo dito, 'di ba? Kung mapapansin niyo po dito, no, sa ating leverage, no, table, ginawa ko na po ito para sa inyo para i-illustrate ano ba yung kakahinatnan kapag ka masyadong mataas ang ginagamit natin na leverage, no? Ito po kasi yan, no? Dito we have leverage, liquidation percentage, or margin capital. Okay, o let's say, ito na po, no? Ang leverage, it is a multiplier sa ating capital na nilagay doon sa trade na yon. Kasi 'di ba meron pang cross margin or isolated margin, ano daw ba 'yon, no? Ang isolated margin, from the word itself, isolated, kung ano lang yung inallocate mo for that particular trade, no? Halimbawa, meron kang 50,000 tapos ang inallocate mo lang doon 10,000, yun lang yung maapektuhan. But when we say cross margin, ibig sabihin nito, no, mas malayo yung liquidation. Pero lahat ng pera mo damay. Nagigets po, 'di ba? So yun yung pinaka kinaibahan po nung dalawang yon. Ngayon, punta na talaga tayo dito, no, sa leverage. Kung mapapansin niyo po, sabi nga nila, the higher the leverage, the higher the risk, which is true. Kasi kung mapapansin niyo po, let's say ang capital natin ngayon, halimbawa, meron tayo 1K na capital, no? Kapag ang leverage mo wala or 1 lang, as in
ibig sabihin yan, wala, maliliquidate ka kapag ka totally nag 100% siya sa pagkakabili mo. Kasi dalawa ang senaryo na pwedeng ang buy long or sell short. Halimbawa, buy long ang entry mo, tumaas siya ng 100%, 1x lang, ibig sabihin wala kang leverage na gamit, mag-spot trading ka na lang. 'Di ba? Kasi yan ang spot trading 1:1 Pero kapag ka ikaw ay futures trading, it has something to do with the margin cost, liquidation, leverage, no, funding fee, yan po yun. Kaya kung makikita nyo dito, ang pinaka dapat, syempre, minimum 2 or 1.5 sa iba, sa Forex, ganun Pero sa crypto, no, diretso 2 agad, to 3, so on so forth. So, ibig sabihin lang po niyan, maliliquidate ka kapag ka bumaba siya ng 100%. Ngayon, let's say, 2 naman ang ating leverage, 2x. Ibig sabihin yan 2 times. Yung 1K mo magiging 2K. Buying power. Syempre, pag nag-deposit ka ng 1K, yung buying power mo yung tataas. Magiging 2K siya doon sa platform. So, ibig sabihin, kapag ka kumita ka dyan ng let's say 1%, no, yung 1% mo actually magiging 2% kasi times 2 Multiplier lang naman po yan Halimbawa, ang profit mo dito, let's say 50%, no? 50% ang tinaas. So, dahil times 1, ibig sabihin po niyan, 1 times 50, 50% ang babalik doon sa 1K mo, which is, magkano po? No? 500 pesos. So, multiplier lang talaga yan. Halimbawa, dito naman sa 10x, kumita ka ng, let's say, ng 3%. Malaki pa rin po ang balik niyan, kahit 3% lang. Bakit? 10 times 3, na performance or tinaas or binaba, depende sa entry mo kung buy long or sell short. 10 times 3, 30%. Ibig sabihin, yan po, dun sa 1K mo, ang epekto niyan, yan po ay tinatawag natin na 300 pesos, no? Doon sa capital na 1K kasi 30% Okay po, parang yung magiging capital mo dito lalabas 10K. 10 times 3, 10K times 3, 300 pesos. Okay, pero ini-illustrate lang natin na tignan nyo po, no? The more na mas mataas yung leverage nyo, nagsisimula, let's say, sa 10x. Kasi kapag ka 10x yung leverage nyo, para kayo ay maliquidate 10 times din. Or 10% din, rather. Ibig sabihin po, buy long ang entry mo, bumaba siya ng 10%. Kahit kung magkano yung inallocate mo doon sa trade na yun, lahat yun mawawala. Or that is what we call as margin call or liquidation nga po. Okay, kaya tignan nyo, the higher the leverage, pag nag-leverage ka ng 20x, ang tinaya mo, ang inallocate mo doon sa trade na yun, let's say 10,000 pesos, 20x. No, ngayon, ilang percentage ba para madoble yung pera mo? No, buy long ang entry mo. Pag tumaas siya ng 5%, sa actual performance niya, kikita ka doon ng doble. Kasi nga, 20 times 5, 100, 100 times 20K, magiging 40K yung pera mo. Nagigets? No? So, sana po nagigets, no? So, tignan nyo, the higher the leverage, paano nga kung magkamali ka? Pag nagkamali ka, doon tas-tas ka. Kasi ibig sabihin nun, ang leverage po, pwedeng mas mabilis kang kumita, ganun lang naman talaga yan, at pwedeng mas mabilis kang malugi. Leverage amplifies kung gaano ka karunong, kung gaano ka kaalam, gaano ka kagaling mag-trade. Yun lang po yan. No? Pero hindi yan ginagamit na yung parang na-addict na tayo sa kakagamit ng mataas na leverage. Parang natin ginagawa sugalan trading. Kaya nga po hindi dapat ganun. Dapat mas okay kung mas mataas pa rin ang sarili nating capital kaysa sa leverage na ginagamit natin. Kasi higher leverage ratios tend to be more volatile and riskier than the usual assets na tinetrade natin. Parang beta, di ba? The higher the beta, the higher than 1, mas risky. Kaya po, kung ako sa inyo, kung gagamit kayo ng leverage, ang pinaka-suggested lang 3 to 10x. Yun na po yung pinakamataas, 10x, no? Kung ayaw nyo ma-leverage ng maaga, no? So, kaya naman, kung marami kayong natutunan sa video na to, follow for more contents like this. Gagawa pa tayo ng mga content, no? Marami ganito. So, the Estudyante Trader here.